maobserbahan po natin, itong month of October, ang daming kaganapan. Actually, September 30, naganap ang isang kalamidad sa lugar ng, nakita niyo ho ba yung earthquake na naganap? Earthquake sa Cebu, naganap noong September 30, magnitude 6.9, marami ang napinsala. Actually, ayon po sa report, ay nasa 70 ang namatay doon, daan ang nasaktan, at thousands ang halos nawalan ng tahanan. Ito po yung, kaya po yung Cebu City at saka yung Bogo City ay idineclare na state of calamity. Yan. And then, sumunod? Typhoon Paulo. October 2, tumama ito sa Luzon. Malakas, pag-ulan, malakas dahil sa lakas ng pag-ulan at pagbaha, merong mga nag-landslide sa lugar ng Cagayan, Isabela, Aurora. 313,000 nakatao ang affected and marami ang nagsilikas. Isa ang namatay sa Isabela at marami ang nasugatan. Kita niyo ho ba? Hindi. Picturean niyo na lang, tapos i-zoom niyo na lang sa inyong cellphone. No? So, ito po yung mga kaganapan for the month of October. Earthquake, October 1 to 6, Central Cebu and Central Visayas. Yan po yung nabanggit ko kanina. Typhoon Paulo, October 3, Northern Luzon ang affected. May mga pagbaha at 300,000 ang naapektuhan. Earthquake, October 10, Davao Oriental. 10 ang namatay. 13,000 ang na-damage na bahay. Yung flood po, nakita ho natin yung pag-ulan, no? Nito mga nagdaang araw, at ang tinamaan naman po ay Bulacan at Pampanga. Anyway, aside from that, may tatanong natin, ano nangyayari sa bansang Pilipinas? Napansin niyo po ba yung kaganapan sa ating bansa? Prior to that, yung mga korupsyon at naisawala, na-reveal, sa nakikita ho natin ito doon sa news. Para bang ang bansang Pilipinas ay ala ng pag-asa. Meron ditong upuan, likod ni Nanay Alice. Ayan, para sa inyo yan. Pwede pa rito. Kasya pa. Yan. Nasaan na tayo? Parang ang Pilipinas, no? And meron po ako natanggap na na isang video clips. Hindi ko alam kung ano nationality nito, pero negro siya, na hindi ko alam kung pastor or what. Parang preacher siya. Nigerian. Nakita mo ba yun? Sabi niya, Philippines. Oh, Philippines. Pinrapisa niya yung mangyayari, mga paglindol sa ating bansa. Hindi ko alam kung anong date sinabi yon, pero itong month of October, naranasan natin yung mga paglindol from Visayas, Mindanao, and then Luzon. Tama po? Pagka tinignan natin yung presyo ng bilihin, isang bungkus na kangkong, 20 pesos. Isang bungkus na sitaw, alam niyo ang presyo. Ang pataas ang presyo ng bilihin, ang maraming mga kababayan po natin ay they can't afford. No? Sabi nung isa, dati, pagka kumakain ako, nakakamay ako. Ngayon, nakakutsara na. Bakit? Ano difference? Dati nakakakain ako ng kanin eh. Ngayon, lugaw na lang. Ang hirap nga namang kamayin yung lugaw, di ho ba? Well, anyway, hindi nyo ho nakuha yung joke na yun. Medyo pang mataas na level ho yan eh. Tutuloy ho tayo sa ating pag-aaral. Well, sa kabila ng mga pangyayaring ito, nagpaalala sa akin ng isang passage sa Bible na makikita ho natin sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Iuusod ko lamang po ito. Ayan. Hindi ko ho kasi makita yung gandang lalaki ni Brother Adong eh. Dahil nasasagkaan siya ng poste. Ayan. Umusod-usod nga kayo ng konti dyan. Ayan. Dito po ay mababasa natin ng ganito. Kinagabihan sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo.
36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Mga lalaki, pakibasa. Sabay-sabay mga lalaki, ha? Okay? Pakita nyo na kayo ay lalaki. 1, 2, 3. Next. 38, mga babae. Next, lalaki. Babae. Mga kabataan lang, 41. Yon, thank you. Na? Mukhang mas nagising ang mga kabataan kaysa sa mga kalalakihan. Mas malinaw lang ang mga mata nila. Anyway, ang context, ang setting na makikita natin dito, ang Panginoong Hesus ay nasa gilid ng lawa ng Galilea, na kung saan ay pinagkakalipumpunan siya ng napakaraming mga tao at lumulan siya sa isang bangka na nasa tubig at doon siya naupo. At karamihan naman ay nasa dalampasigan, nasa gilid ng tubig. Doon nagturo ang ating Panginoong Heso Kristo. Nagturo siya patungkol sa talinghaga, sa mga talinghaga. Talinghaga tungkol sa maghahasik, ipinaliwanag niya yung kahulugan nito. At tinuro niya din yung ilawan sa ilalim ng takalan, yung binhing tumutubo, butil ng mastasa, at ipinaliwanag niya kung bakit siya gumamit ng mga talinghaga. Sa verse 35, ay nagkaroon na ng pagbabago. Matapos niya magturo, sinabi niya, tumawid tayo sa ibayo. Let us cross to another side. Doon sa ating binasa ay makikita ho natin ang ilang mga lesson patungkol dito. Let's cross to the other side. Ito ay unang bahagi ng ating pag-aaralan. It is a part of God's plan. Ano nga ba yun dapat natin tandaan? When Jesus said, let's cross to the other side. No? Crossing to other side is, number one, yon. Crossing to the other side is a part of God's plan. Pansinin natin na ang Panginoong Hesus, pagkatapos niya magturo, medyo paggabi na nun, sabi niya, tumawid tayo sa ibayo. At iniwan nila yung maraming mga tao, sumakay yung mga alagad sa sinasakyang bangka ng ating Panginoong Hesus upang sila ay itawid. No? Meron pa silang kasabay na ibang mga bangka. And sa pangyayari, dumating yung malakas na unos, hinampas ng malakas na alon ang bangka. Ano pat sabi rito, halos mapuno na ito ng tubig. Sino sa inyo yung nakaranas ng mag-boating? Ayan, dahil sa Bohol, di ba? Nakaranas ng boating. Kami rin, mapunta sa Bohol, nag-boating din kami. At Panglao ba yung lugar doon? Panglao Beach, ang ganda, no? Pero nung one time, nung kami ay nung na-assign ako sa Kabikulan, alam nyo, meron akong tatawid din ako ng dagat, pupunta ako sa isang church, mula dun sa aking kinalalagyan, tatawid. At walang bangkero na gustong maghatid sa amin. Dahil kasi, tawag doon, hangin, malakas ang alon. Pero dahil naging siyam yata kaming pasahero, 10 yung bangkero, naglakas loob siya na kami ay almost 2 hours yung aming paglalakbay sa dagat. At yung aming sinasakyan, pamboat ba yung tawag doon, yung may motor? Tapos may katig. No? First time kong sumakay doon. No? At hindi ko naman kilala yung aking mga kasabay, pero sa likuran ko, dahil ako yung first time na sumakay, pili ko yung sa unahan ng pwesto. Sa unahan ng pwesto. Sa mga nakasakay ng bangka, alam yon, no? Tapos malakas ang alon. Nung paalis kami sa Pampang, pagka tumingin akong ganyan, kasi napakalinaw ng tubig, para bang nandun ka sa 3-story building, tapos kita mo yung mga corals. Parang ganun yung, sabi ko, malalim to. No?
And then, sa kalagitnaan, lumakas yung hangin, lumakas din yung alon. Nako, pagka pala nasa unahan ka, basa. Mabuti na lang na i-secure ko yung aking bag na dala. December nun, no? Malakas ang alon at ulan pa. Naaalala ko yung isang kanta na itinuro sa amin nung kami ay bata pa sa Sunday School. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until He takes me home. Yun. Alam na mga puti na ang buhok katulad ko. Alam nyo, nakakatakot talaga. Pero sabi ko, Lord, ibinigay ko naman yung buhay ko eh. Kung mamamatay ako, kung tataob yung bangka at mamamatay ako dito, okay lang. Binata pa po ako nun. Pero yung nasa likod ko, na nanay, lahat ng santo tinawag. Sus Maria Joseph, Santissima, San Jose, Santa Maria. Talagang pumapasok yung tubig dun sa bangka eh. And naisip ko, yung pangyayari dito, intentional, ang Panginoong Jesus, nung sabihin niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. It was intentional. Kasama niya yung kanyang mga alagad. Ano pa makikita natin doon? Alam ng Panginoong Jesus, ito ay nakaplano sa kanya, alam ng Panginoong Jesus yung mangyayari kapag sila ay tumawid. Sa pangyayaring ito, bahagi ng kanyang plano ay ipakita o ipakilala yung kanyang sarili. Ano? Kahit bumabagyo sa dagat, pwede siyang matulog, panatag. He can be at peace in times of trouble. Ano pa? He has a power over nature. Meron siyang kapangyarihan sa kalikasan at meron siyang kontrol sa sitwasyon na kanilang nararanasan. Alam niyo po, kinakanta natin yung kanta na kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, hindi ako malulungkot, hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba pagkat kasama natin ang Diyos. Alam niyo ba yung kantang yon? Ang tanong ito, kung alam natin yung kanta na yon, paano tayo nagre-react sa panahon na tayo ay nakakaranas ng problema? Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Pagkat kasama natin ang Diyos. Ito, sa panahon na ating nararanasan sa kasalukuyan, kasama natin ang Diyos. Sa panahon na pataas ng pataas ang presyo ng bilihin, kabi-kabila from Visayas, Mindanao, and Luzon, nililindol, kasama natin ang Diyos. Amen ba? Kasama natin ang Diyos kahit na bumabagyo. The mere fact na buhay ngayon, kapahayagan ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon doon? Gaano man ang problema na iyong kinakaharap, bahagi yan ng plano ng Diyos sa iyong buhay. May pangangailangan ka, financially, kasama mo ang Diyos. Kaya nang katagpuin yan. Meron kang karamdaman, kasama mo ang Diyos. Hindi ka gumagaling sa iyong karamdaman, kukunin ka na ng Diyos. Pastor, wag naman. Pero, ewan ko alam niyo yung kantang, I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I just want to worship from afar. Draw me near to where you are. Bibiling ko sa aking mga anak. Yan yung kakantahin sa necrological service ko. Di ba? I just want to be where you are. Pagkatapos, ayaw mo pang lisanin yung daigdig na ito. Come to think of it. Mas maganda yung kalalagayan doon. Tama po ba? Pero sasabihin ng iba sa inyo, Pastor, wag muna ngayon. Nag-aaral pa yung aking mga anak. Pero tandaan na natin, kung ilalagay natin sa ating isipan lahat ng kaganapan sa buhay natin, bahagi ito ng plano ng Diyos sa atin upang makita natin na ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay, hindi tayo matatakot eh. God is always in control over our situation. God has a purpose and plan why crisis we experience in our life. God has a plan and purpose why we experience typhoon, earthquake, flood, economic and political crisis in our nation. Yes, even in our spiritual life or physical life.
last year 2020, nagkaroon ng COVID. Lockdown. Ang daming mga churches na apektuhan ng lockdown. Pero alam nyo ba, nung kakwentuhan ko yung isang kapatid natin dito, tama no? Doon nagsimula yung tibak. Panahon ng crisis, lockdown, pero merong opportunity to open a business. At ngayon, nagpapatuloy. Ilang years na? Going 5. No? God has a purpose in everything that happens in our life. Ang problema lang, hindi natin kuminsan nakikita yung purpose eh. Ang nakikita lang natin yung hirap. Tama ba? Tingnan nyo, sa panahon ng COVID o pandemic, nahandun yung tinatawag na lockdown. Ano nangyari doon sa pamilya? Nagkaroon ng bonding. Yung ibang hindi nagtatanim, naging plantito, naging plantita. Napahalagahan yung halaman. Tama po? Walang magawa eh. Walang magawa. Pero sa panahon nun, doon na uso yung tinatawag na online worship. Kung walang pandemic, hindi madidiscover yun ng maraming mga local churches. Actually, sa amin, nung nandun ako sa Novaliches, doon sa previous assignment ko, talagang naka-online lang kami. No? Walang face-to-face na pananambahan dahil bawal lumabas. Next na makikita natin, it is a test for disciples' faith. No? Sa panahon na sila ay nakakaranas ng malalakas na alon at hangin, na kung saan ang Panginoong Jesus ay natutulog. Just imagine, si Axel, asan ba? Si Axel kasi mandaragat eh. Ilang years ka na? Sa 6. Nakaranas ka na ba ng alon na kasintaas ng building na to? Anong pakiramdam mo? Masaya? Ano? Natatakot. Aba, isipin mo kahit malaki yung barko mo, tapos yung alon na hahampas doon, mas mataas pa doon sa barko, nakakatakot talaga yun. No? Pero ang Panginoong Jesus, sa panahon na tinatamaan ng malalakas na alon, ano pat yung tubig mula sa dagat ay pumapasok na doon sa bangka, nakuha pang matulog. Pero tingnan natin yung reaction ng mga alagad. Next slide, please. Yung reaction ng mga alagad ay nagpanik. Sila ay natakot. Take note, marami sa mga alagad ang mangingisda. Marami sa kanila ang mangingisda. Kapag mangingisda, sanay sa dagat. Alam ang galaw ng tubig sa dagat. Kapag mangingisda, alam niya kung sila ay nasa panganib na o hindi. Pero pansinin natin, talagang sa pangyayaring ito, natakot sila eh. No? Alam nila ang gagawin kapag malakas ang alon. So probably, sobrang lakas ng alon, nagdulot ito ng pangamba sa kanila. Take note, bihasa silang mangingisda. Pero nung nalalagyan na ng tubig yung kanilang bangka, nagkaroon na sila ng takot. Alam ng mga alagad na sila ay nasa tiyak na panganib. Wala na silang magagawa upang iligtas ang kanilang sarili. Lahat ng kaalaman nila sa pamamangka ay ibinuhos na nila during that time. No? Ginawa na nila lahat, subalit hindi nila kaya. Takot, pagod, pangamba ang kanilang naranasan. Sa kaganoong kalalagayan, ginising nila ang Panginoong Jesus. Ano ang sabi doon? Guro, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? No? Guro, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? No? Pansinin mo yung kapayapaan na meron ang Panginoong Hesukristo. Takot na yung mga tao nasa paligid niya, pero siya natutulog pa. Tingnan mo nga yung katabi mo ngayon kung natutulog na. Gising pa. Guro. No? Lulubog na tayo. No? Ano ang makikita natin? Itong mga alagad nakatuon sa kanilang sarili. Mamamatay na tayo. Takot sila na mapahamak. Hindi nila inisip na ang kasama nila ay, alam niyo po, kapag tayo ay nasa kalalagayan, na natatakot na sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin, nalulungkot na, no? Nawawala na yung ating pananampalataya sa Diyos. Naku,
Binrake na naman ako ng boyfriend ko. Panlima na yun. Bakit niya kaya ako binrake? Ano kaya ang nakita niya sa akin na hindi niya nagustuhan? Papaano na yan? 35 years old na ako. Go worry na. No? Anyway, kapag nasa panganib ang buhay ng isang tao, takot ang nananaig sa puso at isip. At hindi maaaring gawin at takot ang dahilan kung bakit sila tumawag sa Panginoong Hesus, humihingi ng tulong. Kung mataas ang antas ng pananampalataya ng isang tao, kaya niyang matulog ng mahimbing sa kabila ng problema. Kaya niyang malasahan yung pagkaing niluluto niya. No? Sa akin po, ulitin ko lang yung aking experience. Nung makaranas na operahan yung misis ko, talaga namang, sinabi ng doktor na o-opera, nabi sa akin ng doktor na siya ay kinakailangang operahan at tanggalin yung bato sa kanyang abdo, at pinaghanda kami ng 80,000. Talagang pag-uwi ko, nung pinagluto ko yung aking mga anak, hindi ko talaga malasahan yung niluluto ko Pero nakakain naman sila. Tapos alas 10 na. Alas 10 ako nahiga. Alas 2, hindi ako nakakatulog Alas 2, gising pa ako. No? At doon ako nag-pray. Sabi ko, Lord, do something about it. Inalaw mo na mangyari to, do something about it. Alam mo yun, yung pag-worry. No? Tapos nung nandun sa operating room yung misis ko, dun sa ospital, nag-brown out pa. Naku po. Lord, do something about it. Habang nasa operating room siya, hindi ako mapakali nun ng pray. Sa panahon ng krisis, sinusubok yung ating pananampalataya. Ang tanong, papasa ka ba? Sa panahon ng pagsubok, makakatulog ka ba ng mahimbing? Pastor, pagka nagsasermon lang kayo, doon lang ako nakakatulog ng mahimbing. Naka-aircon pa Tingnan nyo nga po yung inyong katabi. Napikit na ba? Hindi pa. Faith in God can overcome fear, and it will give peace in our heart because we know that God is always in control. Next thing na ating pong titingnan is let's cross the other side. It is an opportunity to experience, it is opportunity for His disciples to experience His miracle. Tandaan natin, Jesus sailed with them in the middle of the lake where they experience storms. Ano pa? Next. Jesus orchestrated the situation to show His power over the nature. Meron pa ba dyan? Sa number 3. Without crisis, there is no opportunity to experience the miracle of God in our life. Ano sabi ng James chapter 1 verse 2? Magala kayo kapag kayo ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Hindi ko na ipalagay dyan. James chapter 1 verse 2. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Verse 3, sapagkat alam ninyo na magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyo mapagtagumpayan o pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Tandaan po natin, sa bawat pagsubok na ating nararanasan, ito ay nagdudulot sa atin ng katatagan kapag ito ay ating napapagtagumpayan. Ang krisis na dumarating sa ating buhay, kaparaanan ng Diyos upang ma-display niya yung kanyang kapangyarihan sa atin. Naalala ko po, during the time ng pandemic, March 2020, namatay po yung aking biyanan na babae. Bawal lumabas. Nung malaman ng mga kaibigan po namin at kamag-anak na ang aking biyanan ay nasa hospital, gusto nilang pumunta pero bawal lumabas. No? And you know what? Dun sa hospitalization, dahil meron siyang, nung mamatay ang aking biyanan, meron bayarin doon, pero dahil meron siyang yellow card, dahil senior citizen, libre. Walang binayaran sa hospital. Dinala sa punerarya, 4 nights na ibinurol doon, ako ang kasama. Pagdating ng mga magbabanda, anong oras ba mo? Alas 10, ano? Alas 10, yung aking pamilya, uuwi doon sa Cainta
yung burol nasa Marikina. No? Tapos, ako lang ang natutulog doon. Dalawa lang kami ng aking biyanan. Pag alis nila, matutulog na rin ako. Wala namang kasing dadalaw na dahil bawal lumabas. No? Sabi ko sa biyanan ko, Ma, diyan ka lang, huwag kang aalis. Tutulog ako. Kasi sa iba, bawal tulugan yung bangkay. Tama ba? Bawal tulugan. Aba, masunurin yung biyanan ko, hindi naman umalis. Dalawa lang kami. 4 nights na nakaburol. Binilang ko, yung mga dumalaw, nakiramay, wala pang 30 sa 4 na gabi na pagkakaburol. Nung inilibing, 12 lang kami. Pamilya ko, yung 2 bayaw ko, yung pastor nila, at saka yung isang kaibigan ng bayaw ko. 12 lang kami. Alam nyo, ang lungkot. Ang mas malungkot, eto, 70,000 ang babayaran sa punerarya. Walang, kukonti lang yung nakiramay. Physically, ay kukonti lang yung nakita ho namin. Ilan lamang doon sa mga kapatid ko lamang doon sa aking side. Mga kapatid ko lang. Even yung mga kamag-anak ko ay hindi nakapunta. At yung mga kamag-anak din niya ay hindi nakapunta. Yung pinakamalalapit lang na kaibigan na nandoon sa Marikina ang nakarating. Pero alam niyo po, yung 70,000 na yon, na ipalibing yung aking biyanan, wala pong utang. Hindi man sila nakarating, Palawan, nabuhay yung Palawan, Cebuana, tsaka GCash. Na-provide ni Lord yung pangangailangan financial. Ang totoo niyan, namomroblema. Sarado ang mga bangko. ATM lang yung po pwedeng magamit. Tandaan po natin, hindi mo makikilala ang Diyos na nagpo-provide ng iyong pangangailangan kung hindi ka mangangailangan. Tama po ba? Hindi mo mararanasan na ang Diyos na nagpapagaling kung hindi ka magkakasakit. Purihin ang Panginoon sapagkat gumagamit siya ng mga tao para tugunan ang pangangailangan ng pamilya during the time ng pagdadalamhati. No. Number 4, let's cross to the other side. A means to know Him more. Ito po. Kilala ng mga alagad na si Jesus ang mga karamdaman. Kilala ng mga alagad na si Jesus. Kilala ng mga alagad na siya yung Panginoon. Next. Sa case na to, doon sa pangyayari na yon, nakilala nila ang Panginoong Jesus. Na si Jesus ay merong kapangyarihan over the nature. At kakaiba yon. Na-experience nila mismo. Ano pa't sabi doon? Tingnan po natin yung talata na nagsasabi. No? Tumahimik, sabi ng Panginoong Jesus, tumahimik ka, tumigil ka hangin, at tumigil ka dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino kaya ito? Sumusunod maging ang hangin at dagat sa kanya. No? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Now, Jesus was God-man who can control over His creation. No? We know Jesus, they know Jesus, we know Jesus because we hear and read His Word. But it is better if we know Him by our personal experience because we deeply know Him by heart. Mas lalong lumalalim ang pagkakilala natin sa Diyos kapag siya ay ating nararanasan. Amen po ba? Sa panahon ng pangangailangan, tumawag ka sa Kanya, ang pangako ng Biblia, siya ay tutugon. Kapag meron kang karamdaman, tumawag ka sa Kanya sapagkat ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Sa panahon ng magulo ang isip mo, meron kang pag-aalala, sabi ng Biblia, tumawag ka sa Kanya. At yung kapayapaan na di masayad ng pag-iisip, ang siyang mag-iingat sa iyong isipan at puso. Nakilala nila si Jesus base sa kanilang karanasan. At ito ay mahirap na karanasan. It is a matter of life and death situation
Nasa gitna ng lawa, just imagine, madilim, napupuno ng tubig ang bangka, naiduduyan ng bangka ng malalakas na alon. Para sa mga mangingisda, hindi na nila alam ang kanilang gagawin kung paano sila makakaligtas. Maaring ginawa na nila lahat ng kanilang makakaya, subalit hindi nila masolusyonan yung crisis na kanilang nararanasan sa gitna ng dagat. In times of crisis, Jesus revealed Himself to His disciples that He has a power over the nature. He commanded the wind and the sea to be still, and the wind died down, and the sea became perfectly calm. Natakot sila ng labis at nagtanong, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Kilala ng marami si Jesus ng kasaysayan, pero mas mainam nating makilala si Jesus sa pamamagitan ng ating karanasan. Mas lumalalim ang pagkakilala ng isang tao sa Diyos kapag ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa ating pinagdadaanan o sa mga sakit ng buhay na ating nararanasan. Hindi mo makikilala ng malalim si Jesus, na si Jesus ay manggagamot kung hindi ka magkakasakit. Hindi mo siya makikilala ng malalim na siya ay provider kung hindi ka nangangailangan. Hindi mo siya makikilala ng malalim na siya yung Prince of Peace kung hindi ka magkakaroon ng kaguluhan sa iyong isipan o problema. Hindi mo siya makikilalang Savior kung hindi ka nangangailangan ng kaligtasan. Hindi mo siya makikilalang Lord kung hindi ka susunod sa Kanya. Sa panahon na ating kinakaharap ngayon, lubhang nakakabahala ang sinasapit ng ating bansa. Trilyon piso ang nawawala sa kabangyaman. Nadinig ko, sabi sa radyo, higpitan natin para magkaroon tayo ng pondo. Higpitan natin ang paniningil ng buwis. Parang mas tama, higpitan natin yung paghuli sa mga korap para maiba. Para yung yaman ng bansa mabalik sa atin. Tama ba? Pero ang tanong dyan, gaano tayo katagal nagpe-pray para sa kapakanan ng bansa natin? Talaga bang nakikita natin yung crisis pero tayo, wala lang, walang pakialam? Hindi kaya ipinaparanas ng Diyos yung krisis sa bansa natin para matutong lumuhod sa Kanya, sa pananalangin, at magkaroon ng lalim na malasakit na idalangin yung ating bayan na minamahal. Mga kapatid, nangangailangan ang ating bansa marubdob na pananalangin. Nangangailangan din tayo ng marubdob na pananalangin para sa ating sarili. Para ano? Para ma-experience natin si Lord sa buhay natin. Pwede ba tayong, and in summary, no, ng ating pinag-aaralan, let us cross to the other side. Tandaan natin, it is a plan, part of God's plan. A situation for us to test our faith. An opportunity for us to see the power of God in our life. And third and fourth, a means for us to know Him more in our life. Kapatid, hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo sa kasalukuyang problema. Pero pwede ba tayong saglit na yumuko, tayo ay manalangin? Sa panahon na kinakaharap mo ngayon, maaaring nakakabahala talaga para sa atin yung dinaranas ng ating bansa. Siguro dahil sa katigasan ng ulo ng mga Pilipino, sinasabi natin na ang bansang Pilipinas ay Christian country, pero talamak sa korupsyon. Huwag tayong magwalang bahala, no? Sapagkat merong plano ang Diyos kung bakit ito nararanasan ng ating bayan. Kung ano man yung iyong pinagdadaanan sa kasalukuyan, merong plano ang Diyos para sa iyo. At iyon ay para sa ikabubuti mo. Sabi dun sa isang awit, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth a living just because He lives. Tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala po namin ang iyong kabutihan. Kinikilala po namin na ikaw yung Diyos na may plano sa lahat ng kaganapan na nagaganap sa aming mga personal na buhay, maging sa aming bansa sa kasalukuyan. Kabi-kabila ang mga kalamidad na nararanasan. But Lord, in times like this, patuloy mo pong ipaalala sa amin
yung aming pinag-aralan, that you are the God who is always control in everything that happens in our life. And in you alone, we will put our trust. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.